Agent Renato Garbo III. Ako ang hepe ng NBI Palawan. So ngayon, September 14, 2022, alas 4 Gs ng hapon. So, Liubert, maaari mo bang sabihin ang iyong pangalan at iba pang bagay na may kaugnayan sa iyong pagkatao? Anong pangalan? Ako po si Libertas Marinas, Ilang taon ka? 34 years old po. May asawa? Ito na po. Saan ka nakatira? Sa Barangay San Lourdes po ng lupa. Anong trabaho mo? Sa ngayon po wala po. Isa po kung ibigit nito po rito. So, bago tayo magsimula sa isang lie detector test, gusto kong ipaalam sa iyo ang iyong karapatan ayon sa ating saligang batas. So, may karapatan kang manahimik at kumuha ng sarili mong abogado. Naintindihan mo ba ito? Opo. Bukod pa dito, kung ano man yung sasabihin mo dito sa investigasyon na ito ay pwedeng gamitin laban sa iyo sa korte. Naintindihan mo ba ito? Opo. Nais mo bang magpatuloy sa pagbigay ng salaysay dito sa opisina ng NBI? Opo. Okay. So, nandito ngayon yung tatay mo, si Roberto Dasmariñas Jr. E. Carino, 58 years old, ipinanganak noong February 13, 1964. Hiwalay sa asawa at nakatira sa 51 Baltan Street, Barangay San Miguel, Puerto Princesa City. Pwede mo bang sabihin ang iyong tunay na pangalan at ilang bagay na may kaugnayan sa iyong pagkatao? Ako po si Roberto Carino Dasmariñas Jr. Kasalukuyang Manila sa Baltan Street. 50 years old na po ako. Sa kasalukuyan ay walang trabaho. Nandito rin sa ating harapan si Attorney Jason Abulon. Siya ang abogado na kung papayag ka, pwedeng mag-assist sa iyo sa gagawing polygraph test o lie detector test ngayong araw na ito. Papayag ka ba na si Attorney Jason Abulon ang magiging abogado mo na gagabay sa iyo sa investigasyon na ito? Opo. Attorney Abulon, pwede mo bang sabihin ang tunay mong pangalan at ibang bagay na may kaugnayan sa iyong pagkatao? Ako si Attorney Jason C. Abulo. Um, Tira sa Westcom. Westcom, Puerto Puerto Princesa City. So, Jason, Gilbert, matapos kong banggitin sa iyo yung mga karapatan mo na manahimik at kumuha na ng sarili mong abogado, papayag ka ba na si Attorney Jason Abulon ang gagabay sa iyo kasama ang iyong ama na si Roberto Dasmariñas Jr. nagagabay sa iyo sa lie detector test na ito? Opo. Okay. So, mayroong waiver dito na ipaliwanag ko na sa iyo to, pero gusto kong ulitin sa harapan ng mga media, no? Para patunayan na ikaw ay hindi pinilit, pinangakuhan ng kung anumang bagay, binayaran o tinakot para lang magbigay ng kusang loob na salaysay na dito sa opisina or sumailalim sa isang lie detector test. Okay. Number 1, ito ang waiver to ni Liubert Dasmariñas. Na ipaliwanag na ito mabuti ni Attorney Jason Abulon. Gusto kong ulitin para saksihan nyo kung ano ang proseso namin dito para protektahan ang karapatan ni Liubert Dasmariñas sa bago magbigay siya ng o sumailalim sa isang lie detector test. Number 1, na ako, Liubert Dasmariñas, ay binasahan ng aking karapatan na ayon sa ating saligang batas. Kasama dito ang karapatang manahimik at kumuha ng sarili kong abogado na aking personal na pili at kung ano man ang pahayag na ibibigay ko dito sa NBI ay maaring gamitin laban sa akin. Kung wala akong abogado ay pwede akong bibigyan ng abogado. Number 2,
na dahil hindi pwede ang aking abogado na si Attorney Regidor Tulali ay kusang loob at pumapayag ako na i-assist ni Attorney Jason C. Abolon. Tama ba? Number 3, na ipinaliwanag na sa akin ni Attorney Jason Abolon na ang aking mga karapatan ayon sa ating saligang batas. At naintindihan ko naman na ako ay pwedeng tumanggi sa isang polygraph test, pero sa dahil na gusto kong linawin, ipahayag ang katotohanan o ipagtanggol ang aking sarili, ay kusang loob ako na pumayag na sumailalim sa isang polygraph test. Tama ba? Number 4, na naintindihan ko ang aking mga karapatan ayon sa ating saligang batas matapos itong ipaliwanag sa akin ni NBI Agent Renato Garbo III at Special Investigator Cedric Kaabay ng NBI Palawan at ni Attorney Jason Abolon. Tama ba? Number 5, na ako, Liobert Dasmariñas, ay kusang loob na pumunta sa tanggapan ng NBI Puerto Princesa District Office na matatagpuan sa Barangay Liwanag, Puerto Princesa upang magbigay ng malaya at kusang loob na sumailalim sa isang lie detector test o polygraph sa kaso ng pagpatay kay Jubilin Galieno na aking pinsang buo sa harapan at patnubay ng aking abogado na si Attorney Jason Abolon. Number 6, na ako ay voluntaryong isa ilalim o dadaan sa katanungan gamit ang polygraph o lie detector test na gagawin ng mga eksperto ng NBI Polygraph Examiner sa harapan ng aking ama na si Roberto Dasmariñas Jr. at patnubay ng aking abogado na si Attorney Jason Abolon. Tama ba? Number 7, na ako ay kusang loob na papayag na isa ilalim sa lie detector test o polygraph na saksihan ng aking ama na si Roberto Dasmariñas at ang aking abogado na si Attorney Jason Abolon. Number 8, na ako ay hindi pinilit, tinakot, sinaktan, binayaran o binigyan ng anumang pabuya para lamang magbigay ng kusang loob na salaysay na ito. Tama? Tinakot ka ba? Hindi po. Pinilit ka ba? Hindi po. Sinaktan? Hindi po. O binayaran binayaran? Hindi po. Hindi naman. Nasa pagpapatotoo ng lahat na ito, ako, Liobert Dasmariñas, ay kusang loob na lalagda sa waiver na ito ngayong ika-14 ng Setyembre 2022 dito sa tanggapan ng NBI Puerto Princesa District Office, Puerto Princesa City, Palawan. Pangalan, Liobert Agalino Dasmariñas at Roberto Carreño Dasmariñas Jr. Ama. At pangalan ni Attorney Jason C. Abolon, lawyer. Naintindihan mo ba? May gusto ka bang itanong? O sa abogado mo? Kung magsisimula na po ba yung yung lie detector, pwede po na wala na po. Wala. So, okay na? Kasi ako. Ako sir, may tanong na ako sir. Gusto Gusto ko lang malaman kasi yung katanungan dito, pag-issue sa kanya ito sir, wala kaming hawak talaga. Yan, inisyu ng pulis yan sa kanya, pinapirma lang siya doon nang walang kasamang tatay. Wala maski attorney na humarap sa kanya ng ano doon. Yun ang paniniwala ko dyan. Kaya gusto kong malaman yan kung dapat ba ipatuloy yan o hindi. Itong statement na to. Opo sir. Tapos na yan siya, nasa piskalya na yan siya. Andun na po sir, kasi walang At saka, sir, walang hindi pinapirma lang siya dyan sir eh. Sa excuse. Paano Oh, ba? Wala eh. hindi na kailangan ng presensya niyo dito kasi legal age na siya. At may abogado pong tumayo dito. So ito na po, nasubmit na po ito sa piskalya, considered na part na to ng ebidensya doon. So hindi po natin alam, hindi rin namin alam kung ano naging procedure doon. Pero ang tatanong lang natin dito, yung may tutulong natin sa kanya, yung ginusto niyang pumunta dito at linisin ang kanyang pangalan at sumailalim sa lie detector. Ito po, hindi natin pwede ma-question dito sa amin dahil hindi sa amin ginawa ito.